Isa ka ba sa naka-experience na may gusto o kailangang kausapin o kumbinsihin pero hindi mo alam ang tamang paraan upang mapapayag or mapa-oo ang kausap mo? Minsan, sobra-sobra ang kaba mo, dulot ng kawalan ng tiwala sa sariling kakayanan. Dahil nga, hindi handang harapin ang isang tao o malaking personalidad sa kadahilanan na kulang ka sa kaalaman kung paano magiging magaling when it comes to a proper negotiations. Pagdating sa pakikipag-usap ng masinsinan or proper negotiation, ay hindi lang basta haharap ka ng walang ideya o sapat na kaalaman patungkol sa kanya at sa mga bagay-bagay na dapat niyong pag-usapan. May mga bagay o pamamaraan na kailangan pa rin natin isaalang-alang. At narito ang mga bagay o pamamaraan upang mas gumaling pa tayo pagdating sa usaping negotiation or pakikipag-usap ng tama at maayos. Kung paano natin i-manage ng maayos ang sarili upang magiging epektibo sa kausap natin. Una, prepare thoroughly. Ika nga sa kasabihan, huwag kang pumunta sa digmaan kung hindi ka handa at walang sapat na armas. Meaning, kailangan alamin mo ang mga bagay na kailanganin mo pagdating sa kausap mo. At hindi lang basta alamin, dapat mo ring maintindihan ang saloobin o pangangailangan ng kausap mo, kung ano ang gusto niya at mga priority sa buhay. Dapat klaro at makatotohanan ang tunguhin mo o plano para sa inyong dalawa. Kailangan mo rin pag-isipan ang mga salitang bibitawan mo. Choice of words, kumbaga, is very important. Nang sa ganon ay hindi tayo maka-offend or makasakit ng damdamin or ego ng isang tao. Number 2, communication effectively. Makinig ng mabuti. Ika nga sa kasabihan, a good listener is a good speaker. At dapat maayos ka magsalita, klarong-klaro. At syempre, huwag puro salita, dapat samahan ng gawa. Baka naman kasi magaling ka lang mambola, pero pagdating sa aktwal na obligasyon ay hindi ka na maramdaman. Tandaan, action speaks louder than words. Pwede rin na during negotiation ay magpapakita ka ng mga bagay na pwedeng gawing halimbawa kung kinakailangan to convince that person. Number 3, be assertive. Magsalita ka sa kung anong gusto mo. Huwag paligoy-ligoy. Nang sa ganon, mabilis kayong magkaintindihan. Huwag mong gawing manghuhula ang kausap mo. Sabihin mo sa kanya kung ano ang mga kailanganin mo at kung bakit ka interesado. At dapat, willing kang gawin ang mga kondisyones ng kausap mo or napagkasunduan nyo. Matuto kang manindigan sa mga binibitiwan mong salita. Number 4, be flexible. Dapat open ka sa mga ihahain niyang kondisyon or options. Huwag mambara agad pag may sinabi ang kausap mo na hindi mo gusto. Minsan, kailangan din natin i-compromise ang mga bagay-bagay para sa kapakanan ng team or bawat panig. Baka yun ang paraan upang masumpungan ang hinahanap or hangad niyong dalawa. Number 5, be honest. Dapat magpakatotoo ka sa layunin mo at kausap mo. Huwag manloko ng tao para lang makuha ang gusto. Tandaan, ang tiwala ay hindi hinihingi, kundi kusa itong ipinagkakaloob. Ngayon, paano ka pagkatiwalaan ng tao kung minsan mo na siyang niloko? Iwasan magmanipula ng mga bagay-bagay or tao or manloko para sa pansariling kapakanan. Dapat transparent kayo sa isa't isa upang walang magiging problema sa huli. Number 6, build rapport. Dapat magkaroon kayo ng matibay na ugnayan sa inyong relasyon. Matibay na ugnayan sa kabilang panig o isa't isa. Paano? Ipakita mo sa kausap mo na interesado ka na maging bahagi ng buhay niya at mga pangarap sa buhay, na iisa ang tunguhin or goal sa buhay niyong dalawa. Humanap ka ng mga bagay or hilig or pangarap sa buhay na pareho niyong gusto. Madalas kasi,
Kapag ang dalawang tao ay nagkakasundo sa mga hilig, pareho kayo ng ugali at pangarap or goal, ay mas madali kayong magkakaunawaan. Number 7. Use active listening. Sabi ko nga, maging aktibo sa pakikinig sa kausap mo at iparamdam at ipakita mo na pinapahalagahan mo siya at ang mga sinasabi niya. Dapat mo rin maunawaan ang mga pananaw niya sa buhay o prinsipyo. Be open-minded sa kausap mo at mga bagay-bagay o salita na maaari niyang bitawan. Huwag husgahan agad. Number 8. Stay calm. Mahalaga na manatili kang kalmado at sigurado kahit sa mahirap na sitwasyon or high pressure situation. Mahirap man ngunit kailangang gawin. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin kung may pagkakataon na hindi maganda ang resulta. Itatak sa isipan na hindi lahat ng bagay ay makukuha natin upang maiwasan ang frustrations. Huwag dibdibin or problemahin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Number 9. Be confident. Dapat buong-buo ang tiwala mo sa iyong sarili. Kasi nga, paano ka pagkatiwalaan ng kausap mo kung ikaw mismo walang tiwala sa sariling kakayanan? Kaya dapat laging handa. Believing in yourself, in your abilities, and the value of what you have to offer is very important when it comes to negotiation. Number 10. Continuously learning. Habang tayo nabubuhay ay patuloy tayong natututo. Walang pinipiling edad, tandaan at itanim sa puso at isipan na hindi porket mas matanda tayo ay mas marami tayong alam kaysa kausap na mas bata sa atin. Walang perpekto. May mga bagay-bagay na hindi mo alam, pero alam ng kausap mo. Minsan din, alam mo, pero hindi niya alam, or wala siyang alam. Kaya nga, dapat sharing of knowledge or kaalaman. Dahil sharing is caring. Sabi nga ng iba, mas masarap kasama ang taong tatanga-tanga kaysa taong bibida-bida pero wala namang ibubuga. Matuto tayong tumanggap o makinig sa mga suggestion ng iba. Hindi porket matalino ka, ay ibabaliwala mo na ang mga salita nila. Dapat mo pa rin itong isaalang-alang. Pag-isipan kung anong makakabuti. Patuloy tayong matuto mula sa paligid at mga tao na nakakasalamuhan natin. At pagbutihin pa ang taglay mong galing pagdating sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng pag-observe sa iba, panonood at pagbabasa. Kung kinakailangan talaga ay kumuha ka ng kurso para mas gumaling ka pa.